Magandang umaga po sa ating lahat. Yung mga mag-offer po, dahil wala po tayong basket offer natin dun po sa likod sa basket po. Yun lamang po, maraming salamat.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At ang mamumuno po sa ating misa ngayon ay si Father Regalado Johnson, ang parokyal vicar ng parokya ng Santiago Apostol. Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit at nakinig sa Kanya. Siya ang ating dakilang guro na magbumulat sa atin sa katotohanan na ang pagsunod sa kalooban ng Ama ang tunay na kaganapan ng buhay. Magpasalamat tayo kay Jesus gaya ng pagpapasalamat niya sa Ama na patuloy niyang ipinapakilala sa atin sa Eucharistia. Nawa ang ating pagdiriwang ay maghatid sa atin ng kapahinahang nagmumula kay Jesus. Sa pagsisimula po ng ating misa, magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sa inyo. Sabi po nila, first time ko mag-misa sa inyo. Sabi nila na 32 misa. Aha, 9 o'clock pa na. Sino ang paniniwalaan? Si Kristo lamang ang paniniwalaan. Amen. Anyway, nasa ika-14 po tayo na linggo sa pangkaraniwang panahon. Saglit tayo po ito ng hindi. Hindi muna po tayo ng patawad sa Kanya. Sa panahon ng COVID, sobra-sobra na po ang ating pahinga. At dahil po dyan, ito po ay tunay na namahinga. Ngayon ang Ebanghelyo ay nag-aaral sa atin ng pamahinga. Pumupunta ba tayo kay Jesus upang makatanggap ng bagong hininga? Sino kung tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalapagtas ka ng Diyos sa mapalit pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagdalo
kung baba ng anak mo masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa aming banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kalignan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagkugabang hari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na. Mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga kaludlang ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganat ng kaharian niya ay dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutubo. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at hipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi tumutupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo o buon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin ng tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalik ang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito'y mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis na sa pagpatuloy. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Sa kasalanan, at tagay natin ngayon ang kanyang espiritu na siyang ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tagaloma. Mga kapatid, hindi na kayo nag-ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos hindi yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa pamamagitan ng kanang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alitin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inigay mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloob katulad ng mga nagsabata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakikilala sa Ama kundi ang anak, at siya ang marapating pagpahayugan ng anak. Lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nakapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maging hawang dali ang aking pamatok, at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bawal pa po ang magminsan sa kulang daw po dapat. Sobra tayo kung kukuhanan ng picture. Baka tayo ang tawag na mag-trending. Ano po, yun ang term ngayon ng mga millennials. Ang aking pag-uulan po sa maiksi pag-nilay na ito ay ang salitang mula po kaninang simula pa lang. Ano po yung salita na paulit-ulit kong binabanggit? Namahinga na kaagad. Hininga, yan. Kung sabihin ko ba sa inyo, tanggalin nyo ang inyong mask at hingahan ninyo ang inyong katabi, gagawin nyo ba? Siyempre, hindi. Bakit? Baka may COVID yan. Yung iba, walang mga katakit. Ano pa? Bawal pa rin po bawal po. Kailangan natin sa new normal, ito na po mapapatuloy. After the MDC, ano po, this pandemic teaches ano po, marami pong itinuro. Namahinga na si nanay, namahinga na si tatay. At kapag pagod kayo, ano sasabihin sa inyo? Parang, pati ba utak nyo na-apektuhan ng COVID? Ay, parang hindi kayo responsive, ano? Ako'y nag-scooter lang mula St. James. Naka-scooter po, ang scooter ko po, kick scooter. Kaya, wala akong pahinga. Naghahabula po ng hininga. Yan. Bakit po natin ginagamit ang mga salitang ito tungkol sa hininga? Alam niyo po, nung nilikha tayo ng Diyos, batay sa banal na kasulatan, ang unang aklat ng Genesis, ano po yung kaibahan natin sa ibang nilikha ng Diyos? Tayo lang po ang kanyang hiningahan. Yan. We have the breath of God. Kaya yung mga bad breath yan, hindi po yan presensya ng Diyos. Nakakamatay kayo. Kaya huwag niyo pong tatanggalin ang inyong mga mask. Yan. So, yun po yung ating ano. At sa ating ebanghelyo po ngayon, ang pinag-uukulan ng masin, ay yung aking pinag-uukulan ay yung pangatlong bahagi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo papapanyayin ko. Mga kapatid, si philosopher, ang pangalan ay Emmanuel Levinas. Isa po siyang French, at the same time, Lithuanian po siya na philosopher. But something that Jesus and Emmanuel Levinas have similarities, what we call yung tinatawag po natin, they are both Jew, Hudyo. Sa mga Hudyo, ano po ang araw ng pamamahinga? Sabat po. Actually, ang Sabat, hindi Sabado. Ang ibig kong sabihin niya,
on the seventh day He rested. We are being told that the God that we believe doesn't need rest at all. Because He's the most powerful of all. Right? Pero ano ang point, bakit sinasabi? Na on the seventh day, God rests. We are being told by the sacred scripture that this God is not a sleeping God. He's a working God. Diyos na nakikinig sa ating daing. Diyos nakapilit natin sa kabila ng pandemya nito. Di ba? Mahigit na tayong 3 buwan. Pero ito pa yung panahon na nararamdaman natin na ang Diyos ay ating kasama. At nararamdaman ba natin nang lumapit tayo sa Kanya? Nararamdaman natin na ang Kanyang pamatok ay magaan, na siya ay maamo at mababang loob. At ang binigay niya sa atin, kahit mabigat, ay kaya natin dali. Para din mga magulang yan, di ba? Mapangit na magulang ang sasabihin, anak, tapos ka na, bayaran mo na lahat aking ginastos sa iyo. Hindi po, ang tunay na magulang, kahit mabigat na bigat, sa kanilang dinadala para sa kanilang pamilya. Kailanman, hindi nagsasabi young people. Mag-ingat po kayo sa pagkasalita sa inyong mga magulang. Pagdating na kapag kayo na ang magulang, magkaramdaman niyo na. Pero ang tunay na magulang, kailanman, kahit mabigat ang ginagawa, humihina at hinihinahan ang kanyang pamilya. Tumayo po ang lahat para sa panalangin at para sa sumasampalataya ko Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. na maiuwa sa Yesu Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay ni Libin, nanawag sa kinaroonan ng mga limao, nang may ikatlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmugulang palilito at bubong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maamo ang Diyos Ama, dakila sa kanyang kabutihan. Lumapit tayo sa kanya at manalangin ng may buong pagtitiwala. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pumulo ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo't higit sa mga panahon at pagkakataong patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pag-ibig sa buhay ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mga tapat na lingkod ng Panginoon, nawa ang mga obispo, pari at diakono sa pamamagitan ng payak na pamumuhay at makabuluhang paggabay sa lahat. Sikapin nawa ng mga pinuno ng ating bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mamamanayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nakahati, dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo.
Ama, tingin mo ang aming panalangin. Mahagkan nawa ng Ama ang mga kapatid nating yumao sa kanyang kaharian sa langit, lalong-lalo na sina Luz Paz, Rosita Casas, Eduardo Paz Jr., Will Rogers, Francisco Paz, Villanueva Paz, Fidel de Rosario, Isabel Sican, at Felicidad Chantenco. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Bermudez family at Cueto family para sa biyaya ng buhay ni Alvin Sinuto, Majay Ignacio, Ralph Madalihan, at para sa ligtas na paglalakbay ni John Paul Edwards, at para sa mabilisang pagaling ni Emilio Gallardo Jr. Nalangin tayo. Ama, ako sa mga pagdala ng isang ito. Saglit po tayo sa panalangin. Ama namin napagmahal, maging mo ang aming mga kaibigan. Hanguin mo kami sa pagkadigalig at di pagkakaunawaan. At punuin nawa kami sa pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang nagagdan ng Diyos sa mga Nagabi nawa ng Panginoon itong pag-ahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sangkatauhan. nalikha ang paghahay namin sa iyong ngalan na siya nawa sa aming pinag-isa upang ito ay maging pagganap araw sa kanilang sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpatuloy ang Panginoon. At sumayin Dahil sa Diyos ang iyong puso itinaas namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Alam namin na kapangyarihan lahat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang natakdang magkaroon ng gabi at araw. Tinutulong tag-init at tag-ulan. Ikaw ang tumubog sa tao bilang iyong kawangan paano mga siwa sa daigdig. Ikaw na ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyap na papulit sa iyo na walang bahay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilat.
Ama namin banal, ikaw kalan ka ng kabanalan. Namang banal ng mga kalawa na ito upang para sa amin o maging katawan at ito ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya at ihati niya iyon sa kanyang mga alagad ang inyong lahat ito at hanin ito na iyahandog para sa inyo. Pwede naman na matapos ang hapunan, hinawakan, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong hati. Ito ang kalis ng aking dugo na tatanggapin pa. Ang aking umos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa akin. Yan ang pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon na pagkalaman kahit hindi kabuhay na iyong anak, kaya inaalay mo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na naligtasan. Kami niya papasalamat dahil kami yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami ng kawan ng Tugo ni Cristo ay matutuloy sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco pa ni Bartolome na ang obispo ng tanang mga obispo at parian. At ang iyong sambayanan, sinimulan mong tawagin yung sila'y binaga. Alalahan mo rin yung mga kapatid namin na hinlain na pag-asa na sila'y muli mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga kumano. Kawal mo sila patuloy sa kaliwanagan. Kawal mo kami tapatin kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namunuhay dito sa daigdig na kalugod sa iyo, may paglimang nawa namin ang pagpupuli sa ikaraman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggang galing ng utos sa turo ng Diyos, pahayaw natin ang lakas daw. Sa
Hiniling namin kaya Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapamakan, samantala namin pinananatikan, ang dakilang araw na pagpapahariap ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoon sa Kristo, sinabi ko sa iyo, Apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, at kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang pananampalataya at huwag ang aking mga pagkakasala dulot ng aming kahinaan. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyo kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At Ang sinay, tigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Sisili po sa inyo. Mga kapatid, ito ang order ng isang mga kasalanan. Mapalad tayo lumalapit sa Kanya, tayo mga nabibigala. Panginoon, hindi ang karapat-dapat ang patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Ang 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 katawan ni
tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakapan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang pangkanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kulat. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hangmanuna. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong sa ikabubuti ang lahat sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, magpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin na pagmahal, kami ngayon sa pakinapang ay loobin mong laging tumimon sa pinanggalingan. Pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang Panginoon. At sunayin niyo rin. Tumupo kayo at niyo ang pagpapalimos. Gawa kayo ng pagpapalimos upang lagi ang kaligtasan walang hanggan. Amen. Gawa naman tagalan ng Diyos sa inyong pananampalataya sa kanyang pagmamahal. Lagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan